Ang buhay ay puno ng kwento. Mga kwentong nababalot sa misteryo. Liham ng gabi. Liham ng gabi. Nung unang panahon, sinasamba ng mga Filipino ang mga anito. Ito ay ang mga sinaunang espiritu ng kalikasan at mga espiritu ng ating mga ninuno. Sila ang pinaniniwalaang tagabantay at tagapangalaga ng kalikasan. Madalas ay gawa ito sa kahoy o di naman kaya ay nakaukit sa bato. Sa ating kwento ngayong gabi, meron daw nahanap na isang anito na gawa sa bato. Ang balita pa, ito ay nagmimilagro. Handa ka na bang malaman ang totoo? Magandang gabi. Ako si Lady Gracia at ito ang Liham ng Gabi. Liham ng gabi. Mahilig sumisid sa karagatan si Bruno. Marami kasi siyang nahahanap sa ilalim ng karagatan. Mga nahulog na kagamitan mula sa mga barko o di naman kaya ay mga nawalang gamit ng mga kapwa niya sumisisid. Isang araw, sa kanyang pagsisid, may nahanap ito na tiyak niyang malaki ang halaga. Hindi pagdating sa pera, kundi sa posibleng swerte na hatid nito. Isang maliit na estatwa na gawa sa bato. Nilulumot na dala dahil matagal na itong nababad sa dagat. Kinuha iyon ni Bruno at saka nagmadaling umuwi. Habang bitbit ni Bruno ang estatwa, ramdam niya na bigla itong uminit. Hindi pa niya makita ng malinaw ang itsura nito. Nababalot kasi ito ng lumot at halos nangingitim na rin sa dumi. Pero sigurado siyang korting tao iyon. Kaya pagkarating niya sa bahay, agad niya itong nilinisan. Nang mawala na ang pangingitim at lumot, doon niya napagtanto na isa pala itong anito. Sa tulong ng internet, nalaman niya kung anong klaseng anito iyon. Napangisi siya. Dahil ayon sa kanyang nabasa, ito ay ginawa ng isang grupo ng mga tao sa liblib na kabundukan. Inukit daw ito sa bato para sambahin at bigyan sila ng swerte. Ang leader ng grupo na ito ay naatasang magpahid ng kanyang sariling dugo sa anito upang tuparin ang hiling ng buong grupo. Dahil nga sa hatid na swerte ng anito, pinag-interesan ito ng mga rebelde. Kaya lang mabilis ang grupo at agad nilang inihulog sa kalagitnaan ng karagatan ang anito para hindi mapasakamay ng mga masasamang rebelde. At sa pagdaan ng mahabang panahon, si Bruno ang nakahanap nito. Nahirap lang si Bruno. Kaya lahat ay handa niyang gawin at paniwalaan para lang swertehin na siya sa buhay. Agad niyang kinuha ang kutsilyo at sinugat ang kanyang palad.
Pinahid niya ang kanyang dugo sa anito at saka humiling ng yaman. Wala pang ilang minuto, mabilis na nangitim at natuyo ang dugo na ipinahid sa anito. Matupad kaya ang kanyang kahilingan? Nakaramdam si Bruno ng panghihina at antok. Mabilis itong nakatulog. Nagising na lang ito kinabukasan dahil may tumatawag sa kanyang cellphone. Nanlaki ang kanyang mga mata sa nadinig niya sa kabilang linya. Ang masungit at matandang binata na kanyang tiyuhin ay pumanaw na pala. At ang nakakabigla pa, sa kanya ipinamana lahat ng kanyang kayamanan. Totoo ang swerte ng inukit sa bato na anito. Tuwang-tuwa si Bruno. Ilang beses na niyang napatunayan. Walang palya. Kada pahid niya ng dugo sa anito, natutupad ang mga hiling niya. Mula sa mga maliliit na bagay hanggang sa mga malalaki at imposible. Siyempre hindi niya yun sinabi sa iba. Natatakot siya na baka nakawin ng anito sa kanya. Nagpagawa siya ng isang maliit na kwarto na may bakal na pintuan. Doon niya itinago at doon niya sinasamba ang kanyang napulot na anito. Pero ang napansin ni Bruno, mas mabilis na natutupad ang kanyang kahilingan kapag ito ay makakasama sa ibang tao. Minsan kasi, hiniling niyang mapilay ang kanyang kapitbahay na palaging pinipintasan ng kanyang mga paa. Minuto lang ang lumipas. Hindi lang napilay ang kanyang kapitbahay. Naputulan pa ito ng paa dahil sa hindi malamang dahilan. Kaya naman inilista ni Bruno lahat ng mga taong nakagawa sa kanya ng mali noon. Kahit mga kaklase niya nung elementarya pa lamang siya. Gusto niyang maghiganti. At dahil nga sa dami ng mga taong gusto niyang paghigantihan, halos maubos na rin ang kanyang dugo. Kinailangan niya magpahinga para makabawi. Pero hindi siya mapakali. Gusto niyang matapos at maparusahan ang lahat ng nasa listahan niya. Kaya naman isang gabi, may inaya siyang isang pulube sa kanyang bahay. Niloko niya ito. Kunwari itutulungan niya. Kunwari ay papakainin niya. Pero hinaluan niya ng lason ang mamon na ipinakain niya sa pulube. At nang umepekto ang lason sa pulube, agad itong sinaksak ni Bruno. Inipon nito ang dugo sa timba at saka ipinahid sa anito. Pero laking gulat ni Bruno nang hindi nangitim at hindi natuyo ang dugo. Ibig sabihin lang nun, walang katuparan ng kanyang kahilingan. At makalipas ang ilang minuto nakatanggap siya ng tawag.
Namatay na raw ang kanyang mga magulang sa sunog. Doon siya nanlumo. Kapag dugo ng ibang tao ang kanyang ipinahid sa anito, paniguradong kamalasan ang ibabalik kay Bruno. Hindi na muling gumamit ng dugo ng ibang tao si Bruno. Bumalik siyang muli sa kanyang sariling dugo para ipahid sa anito. Kinailangan niyang magpahinga ng matagal. Lahat ng klase ng gamot para sa dugo ay ginamit na niya. Nakabawi naman siya. Nang maramdaman na niyang maayos na ang kanyang kalagayan, muli na naman niyang kinuha ang kutsilyo para hiwain ng kanyang balat at saka nagpatuloy sa paghiling. Katulad pa rin ng dati. Gusto niyang ubusin lahat ng mga taong nang api sa kanya noon. Kaya lang napansin niya, parang mas tumatakaw na sa dugo ang anito. Lalo na nung humiling siya ng panibago. Naalala kasi niya ang kanyang unang pag-ibig, si Aurora. Matagal niyang minahal si Aurora, pero ni minsan hindi siya nito pinansin. Hindi siya nito nagustuhan dahil mahirap lang siya. Kaya sa pamamagitan ng anito, gusto ni Bruno na mapa sa kanya si Aurora. Nakailang pahid ng dugo at nakailang taimtim na dasal si Bruno, mahalin lang siya pabalik ni Aurora. Nangako siya na iyon na ang huling niyang hiling sa anito. Sa loob ng 2 linggo, patuloy ang pagpahid ni Bruno ng dugo sa anito. Pero walang nangyayari. Hindi pa rin lumalapit sa kanya si Aurora. Hindi pa rin siya magawang mahalin ng dalaga. Halos wala ng kulay ang mukha at mga palad ni Bruno. Paubos na ang kanyang dugo. Hindi na siya makabangon sa sahig at katabi na lang nito ang anito. Kaya pa niya ito. Binubulungan na sana naman ay tuparin na ang kanyang kahilingan. At sa huling patak ng kanyang dugo, andun pa rin ang pag-asa sa kanyang puso. Muli niya itong ipinahid sa anito. Hanggang sa nawalan na ito ng malay. Binawi na ang kanyang buhay. Makalipas ang ilang sandali, may pumasok sa bahay ni Bruno. Si Aurora. Hinahanap nito si Bruno. Gusto nitong aminin na mahal niya ang binata. Pero nagulat ito nang makitang nakabulagta si Bruno sa sahig. Wala na itong buhay. Pero mas ikinagulat ni Aurora ang kayakap nitong maliit na estatwang inukit sa bato. Pamilyar si Aurora doon. Ayon kasi sa kwento ng tatay ng dalaga, ang estatwang iyon ay ginawa ng isang grupo ng mga satanista sa isang liblib na kabundukan. Ginawa iyon para tuksohin ng mga tao para maging gahaman at gumawa ng masama.
Liham ng gabi. Liham ng gabi.